Exodus chapter 20, verse 1, sabi dito, And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that the days may belong upon the land, which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Upo po tayo. Okay? So dito po, pag naalala nyo po sa Matthew chapter 22, dito po kasi na summarize po itong mga bagay nito. Matthew chapter 22, okay, verse 38 or 37 hanggang 40, di ba? Sabi dito, tinanong kasi ng eskriba o ng lawyer kay Jesus, ano yung pinaka-importanting batas? Ang unang-una is mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at buong pag-iisip. Yun, sa Luke yun eh. And sabi dito, ang pangalawa ay katulad nito, mahalin mo ang iyong kapitbahay, katulad ng pagmamahal sa inyong sarili. Okay? Dito po sa Exodus chapter 20, medyo po naka-itemize. Medyo pa lang. Okay? Pero pansinin nyo dito Okay? Pag-uusapan natin ito, 10 utos po ito ng Diyos. Pero po bago po ibinigay po ng 10 utos ng Diyos po ito, maraming pinaghandaan. Lahat po ng kalalakihan dapat hindi po magsiping sa asawa muna nun. Marami. Pinaghahandaan po nila bago po magsalita ang Diyos. Dahil napaka-importante po marinig po ang salita ng Diyos. At sinabi po ito, tayo ba naghahanda ba tayo para sa oras ng ating pagsasambahan? Ulit po, ang pagsasamba ay dapat may pananabik tayo. Lalo na sa ating sambahan, isa sa pinaka-importante dito ay yung marinig po ang salita ng Diyos. Ako po ay gamit lamang para tagapagsalita. Ibinabahagi ko lang po dapat yung talagang itinakda na at ibinatas na ng Panginoon. Amen? Ngayon dito, sa Exodus chapter 20, ito yung 10 utos na talagang importante. Okay? 10 utos dito, yung isa dito, talagang natupad na ni Jesus. Yung iba dito, a ceremonial law yung isa. Pero the rest, yung 9 po, ay talagang moral law po. Ito po ay ibig sabihin sa pag-uugali. Okay? Tandaan po natin ang ating Biblia po, bilang isang Kristiyano, ito po yung ating pinagkukunan po kung saan dapat tayo. Okay? Nakakalungkot, nagbabrowse ako kagabi sa Facebook, merong isang babae doon na dapat daw salita ng Diyos at tradisyon. Pero malinaw sa Biblia, di ba? Sa Timothy 3:16, na yung salita ng Diyos po, doon po ay talagang ito ay hininga at inspirasyon ito ng Diyos sa lahat nagsulat. At ito po ay mabuti o ito po ay nakapaki-pakinabang po saan? Sa doktrina. Saan pa?
pagtitingin po kung tama at mali, sa pagtatama po sa mga mali, at sa pagtuturo po sa pagiging matuwid para yung anak ng Diyos ay maging perpekto sa mabubuting gawa. At sinabi sa Revelation chapter 22 verse 18-19, bawal na magdagdag, bawal din magbawas. Pero para lang pagtanggol yung kanilang relihiyon, dapat daw kasama tradisyon. Mali yun. Amen? At tandaan po natin, tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos, hindi dahil para tayo maligtas, kundi dahil mahal natin yung Diyos. Amen? Mahal natin yung Diyos, kaya gusto natin sundin yung Diyos. Pag ikaw ay ligtas, talagang patay na patay ka sa Diyos at gusto mo lagi siyang pagsilbihan. Dahil alam natin na napakahalaga po ng Diyos sa atin at mahal na mahal natin ng Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Okay? Alam ko, ang hirap po minsan na mag-worship o sumunod sa Diyos dahil yung katawan natin is makasalanan. Kaya dapat tayo lagi nagdarasal at tumaasa sa Diyos na gawin yung tama. Malamang sa oras na ito, meron tinamal bago pumunta dito. Alam niyo, nangyayari sa akin, lagi ako natitesting dyan eh. Pag oras na ng Bible study, pupunta na ako dito. Ilang araw yan, nakaready na yung preaching. Biglang oras na yun, biglang nakatamad naman. Ganun na yung katawan eh, pero magdadasal ako sa Lord, sa ating Panginoon, na sana matalo itong kagustuhan ng katawan ko, kundi kagustuhan ng banal na Espiritu. Kaya naandito ako ngayon, dahil lamang sa banal na Espiritu, hindi sa akin sarili lakas. Amen? Tandaan yan. Okay? So sabi dito, first, sa Exodus chapter 20 verse 1, and God spake all these things. Pagkatapos niyang pinaghandaan, dahil nakahanda na si Moises, sila, yung mga Levitico, sila Aaron, at lahat po ng sangkatauhan ng Israel, nagsalita na yung Diyos. Nakahanda na yung tao eh. At si Moises po talaga ang pwede niya lamang pagsalitaan nito. Sabi dito sa una, I am the Lord, thy God. Sabi niya, ako ang Panginoon. Ibig sabihin ulit, pag Panginoon, ako ang inyong Panginoon, ibig sabihin, ako ang nagmamay-ari sa inyo. Siya nasasabi niya. Ito ang sabi ng Diyos. Tandaan po natin, siya ang nagmamay-ari sa atin. Kahit hindi po nananampalataya, siya pa rin nagmamay-ari. Siya yung gumawa sa lahat. Ako ang Panginoon. Natanggap mo man sa iyong puso na siya yung Panginoon, hindi. Siya pa rin ang Panginoon. Amen? Pag ikaw talaga sumuko na sa Kanya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at hindi ka pumalag, amen, ligtas ka na. Dahil gusto mo na lang sundin siya na sundin. Kaya tandaan natin to. Unang-una talagang declaration niya, ako ang Panginoon. Tandaan po natin yan. Ako ang Panginoon, inyong Diyos. Isa pa. Pag sinabi niya ako ang Diyos, ibig sabihin ako ang lahat. At yung Diyos lang, thy God is malaking G. Tandaan niyo mga members po dito sa lokal ng True Vine Baptist Church, pag nagsispelling po kayo ng Diyos, kapag yung tunay na Diyos, malaki lagi yung letter na una. Kahit siya, letter malaking S yan. You, pag tinutukoy natin yung Diyos, dapat capital letter yung una, or uppercase. Amen? Paggalang natin sa Diyos yan, pag nagsusulat tayo. Sabi, ako ang Panginoon at ang Diyos. At sabi nga ng Panginoon, di ba, sa Exodus chapter 3, verse 16, ang tinanong ni Moises, sino ka po? Ako ay si ako. Ibig sabihin si Yahweh. Ako ang Diyos. Ako to eh. Yan sabi ng Panginoon. Parang yabang, di ba? Pero siya, may karapatan naman siya eh. Siya ang lahat. Siya, sa kanya nagsimula lahat eh. Amen? Siya ang may gawa ng lahat. Siya lang ang may gawa ng lahat. Kaya sinabi nito, ako ang Diyos. Sabi dito, pinaalala niya sa Israelita ganito, which have brought thee out, kasi yung this out, ako ang nagpalaya sa inyo mula sa lupa o sa bansa ng Ehipto. Mula sa pagiging alipin. Diba? Di ba may verse po dito? Assignment ko po sa inyo ito. Alipin tayo ng kasalanan. Ito, ang Egypt po, ay isang picture po ng kasalanan natin. Kasi ang Egypt po, napaka-asenso niyan. Pag tiningnan nyo po ang buhay po ng mga Israelita, una sila po ay kinakawawa sa Ehipto. Pagkatapos po yung Egypt po ay napalago sa pamamagitan po ni Joseph. Nakalimutan po nila yung
pabor na binigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan kay Joseph sa mga Israelita. Kinalimutan nila. Dahil naiingit sila sa mga Israelita, inalipin po nila. Hindi yung alipin na maganda, yung inalipin, kinawawa nila. As in, kinawawa ng kinawawa. Utos dito, utos doon, hanggang mapagod sila ng mapagod. Tinuring silang mga hayop. Buti pa yung mga kalabaw natin dito, pinapagpahinga natin eh. Hindi sila pinagpapahinga halos. Naintindihan yon? Ganun yung turing. Pero sila po ay nilabas doon. Pero alam niyo kung bakit ko sinabi na halos pareha sa kasalanan natin? Kasi nung sila po ay niligaw ng Diyos, hindi sila nilagay agad doon sa Israel, sa bansang Israel, dahil matigas ang kanilang puso, niligaw-ligaw sila doon sa walang kabihasnan ng 40 taon. At nagrereklamo sila lagi sa Diyos. Buti pa sa Ehipto, may ganito ganyan, kaya kinakawawa sila. May pagkain dito wala. Nagkaroon sila ng pagkain, paulit-ulit nila yung pagkain, pero hindi sila nagtatrabaho. Naglalakad lang sila. Mareklamo. Ganon din tayo eh. Di ba? Tayo, ayaw natin umalis sa kasalanan kasi natutuwa tayo, pero sa totoo, inaalipin na tayo ng kasalanan. Yung mga hindi paligtas, inaalipin sila ng kasalanan. Ano gagawin sa kanila ng kasalanan? Dahil sa kasalanan, sila ay mamamatay o pupuntang impyerno. Ayaw nila yung Diyos. Pero dito pinapaalala po ng Diyos. Siya ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Sa mga ligtas. Siya ang nagpalaya sa atin sa kasalanan. Oo, alipin pa rin tayo, pero doon na tayo sa mabuting Panginoon na nagbibigay ng pangangailangan natin palagi. Amen? Pinapaalala ito ng Diyos sa atin. Ikaw, diba? Yung unang-una is talagang nagsalita na yung Panginoon dahil first is the declaration of God. Siya ang Diyos, siya ang Panginoon, at siya yung nagpapalaya. Declaration of God yan. The declaration of God. Siya ang Diyos, siya ang Panginoon, at siya yung nagpalaya. Kapag hindi ka paligtas, pupunta ka na impyerno. Gusto mo pumunta ng langit, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Ibig sabihin, gusto mo na talaga maging sunuran sa Kanya ng buong puso. No, talikuran mo na yung mga bagay na masasama. This is the declaration of God. Ikaw ba bilang isang Kristiyano, sinasabi mo, Kristiyano ka, talagang ba sa puso mo, inaalala mo to lagi? Panginoon ko siya. Siya yung Diyos. Sa Kanya nagmula lahat. At siya yung nagligtas. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin. Amen? Dahil napakalaking blessing na po. Grasya na po yun, makakapunta tayo sa langit eh. Ang mapatawad pa lang, mercy na yun eh. Pero yung mapupunta pa tayo sa langit, sobra-sobra na yun. Amen? So dito yung unang-una niyang utos. Dito. Thou, kayo, ikaw, shalt have no other gods before me. Mapansin niyo maliit na G na yan. Wala na kayo bang Diyos-Diyosan? Katulad ko po ng point number 1. Yung point number 2 po is, sino yung Diyos-Diyos? The self-gods, no? Self-gods. Ibig sabihin sarili natin yung Diyos-Diyosan natin. Kasi dito, magkaroon na ibang pang Diyos-Diyosan bago ang Diyos. Una sa lahat, sa declaration po ng Panginoon, balikan lang natin yung Diyos po yung gumawa ng lahat. Balikan natin yung Genesis chapter 1. Ano sinabi sa Genesis chapter 1? Chapter 1 verse 1. Tingnan natin Genesis chapter 1 verse 1. Ang sinabi dyan para maalala lang natin, 'di ba? Sabi dito, in the beginning, sa simula, sino daw? God created the heaven and the earth. Sa lahat-lahat ng simula, sa simulang simula, ang Diyos, ginawa niya yung heaven and earth. Yung kalangitan at kalupaan. So siya lahat nagsimula. Wala siyang ginawang ibang Diyos. Siya lang. Siya lang ang siya lang. Pero yung tao po gumagawa tayo ng sarili nating Diyos. Hindi lang tao. Okay? Ang pinaka nakakatakot dito, may isip natin, ay, hindi totoo yung Diyos mo. Ganito, ganyan. Hindi naman totoo yung mga sila Buddha o kung ano-ano man yan. Pero tingnan muna natin yung ating sarili. Tandaan po natin sa makasalanang tao,
Yung katawan natin, pride. Karamihan Diyos-Diyosan nating sarili. Diba? Paano natin nasasabi, lagi kong pong nababanggit sa inyo sa pamamagitan lamang po ng pagpapaalala ng Diyos, na tayo po, gusto natin sumikat. Gusto natin makilala tayo. Gusto natin magkaroon ng pangalan. Gusto natin magkaroon ng kapangyarihan. Gusto natin yumaman. Puro na lang, sarili ko, gano'n na lang lagi. Bakit? Kasi kadalasan Diyos, siguro 99.99% ng mga hindi ligtas, Diyos ng mga tao ng sarili nila. Lalo na ngayon yung mga panahon ngayon, di ba? Ano ginagawin niyo sa Facebook para masumikat? Nandoon ba sa Facebook para pasikatin yung Diyos? Di ba? Sa Facebook, puro mukha natin ginagawa natin. Minsan, ba, nakakalungkot nga ibang mga creator eh. Di ba? Hindi naman nagbebenta ng kung ano-ano. Puro mukha na lang nila yung pinapakita. Tapos, ang galing ko, magmang bash. Mas magaling pa sila sa binabash nila. Kasi mayabang. Diyos yung sarili. Di ba? Tingnan natin. Ano pa isang paalala ko? Pag pikunin ka, mahiyain ka masyado, Diyos mo yung sarili mo. Kadalasan. Kasi hindi ka makatanggap eh. Lalo na pag tinatama ka sa mali mo, mali ka naman talaga, tapos napipikon ka. Ang nakakalungkot pa dun pag talagang buong pagmamahal at buong paghinahon pa yung pagkakasabi sa ikaw, pagalit. Naku, baka sobrang Diyos mo yung sarili mo. Tingnan mo yan. Diyos-Diyosan mo yung sarili mo. Meron dito sa Bible dalawang nilalang na talagang Diyos nila yung sarili at sila yung naparusahan. Tingnan natin sa Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 15. Isaiah chapter 14, verse 12. So yung una-una, sariling Diyos, no? You make yourself your God. Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 15. Tingnan natin kung sino to. Okay? Ginawa nila yung sarili nilang Diyos eh. Chapter 14, verse 12 hanggang 15. Ang sabi po dito, How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For how hast thou said, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Sinabi rin yan sa Ezekiel chapter 12, verse 17. Ezekiel chapter 28, verse 12 hanggang 17. Ezekiel chapter 28, verse 12 hanggang 17. Ang sabi dito, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty. Sinasabi po dito si Lucifer to. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee. So thou wast upon the holy mountain of God, thou wast walked up and down in the midst of the stones. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, and that they may behold thee. Si Lucifer po ito.
Si Lucifer pa sa sobrang ganda niya, sobrang gandang nilalang niya, naging mayabang. Sabi niya dito sa Isaiah, I will, I will, I will. Kaya nga, di ba, ang unang kinanta natin? It's about the glory of God. Di ba? Dapat yung Diyos lagi luwalhati. Pero si Lucifer, ginawa niyang Diyos yung sarili niya. Ako. Ako ang importante. Anong ginawa ng Diyos? Pinarusahan siya. Siya ang pinakamataas na anghel sa langit. Siya yung tagatakip ng Diyos, ng trono ng Diyos. Pero sa sobrang pride niya, di ba? Tatapon siya sa impyerno. Tinapon sa impyerno. Magpasawalang hanggan. At paparusahan at susunugin din magpasawalang hanggan. Ganun po si Lucifer. So pag ikaw masyado kang makasarili, wala yung Diyos sa isip mo, hindi yung Diyos yung una sa puso mo, hey! Diba? Hindi ka paligtas. Impyerno talaga bagsak mo. Kahit ikaw ay ligtas na at bigla ka nang nakalimot, nadapa ka, talagang yumabang ka, yari yung palo mo dito sa mundo. Sabihin ko sa'yo, yari yung palo mo. Okay? Isa pa dito, si Nebuchadnezzar. Sa Daniel chapter 4, verse 30, 31, tsaka 37. Sa verse 30 po, hindi ko na Daniel chapter 4, ito yung pangalawang example. Si Nebuchadnezzar po, siya po ay tuwan-tuwa. Sabi niya, di ba ito yung napakagandang Babylon? Sabi niya gano'n. Sabi ko, sabi sa sarili sa isip niya pa lang to ito ay ang aking tinayo, ang aking bahay, ang aking kaharian, sa aking sariling lakas, sa aking sariling kapangyarihan. Sabi, dapat talagang ibigyan ng luwalhati ang aking sarili. Sabi niya, sa Daniel chapter 4 verse 31, sabi niya, habang itong mga salita na ito ay hindi pa nasa bibig niya pa lang hindi pa lumalabas, may boses na galing po sa langit, sabi, itong kaharian nito ay mapapalayo na sa'yo. Matatanggal na sa'yo. Ano nangyari sa kanya? Naging mukha siyang mabangis na hayop, nagkaroon siya ng maraming balahibo, namuhay siyang parang hayop. Grabe, no? Pero sa Daniel 4:37, kaya dito, yung iba sa akin para sa akin, ligtas si Nebuchadnezzar. Pagkatapos ito, siya po ay talagang nagbumaba na yung loob. At sinabi po ni Nebuchadnezzar, ngayon ako si Nebuchadnezzar ay sinasamba ko, niluluwalhati ko ang kataas-taasan ng hari ng langit, ng Diyos. Kung sa lahat ng kanyang gawa ay katotohanan, ang kanyang mga daan ay tuwid na paghuhukom. At sino man ang naglalakad sa kanyang daan, sa kanyang katatagan, o sa kanyang kapanatagan, no? Siya po ay talaga mabubuhay. Diba? Sabihin natin, ligtas talaga si Nebuchadnezzar. Pero dahil kahit siya ay ligtas, dahil siya po ay nagyabang, kinawawa pa rin siya. So dito yung first commandment po, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Baka yung Diyos-Diyosan mo ay iyong sarili. Tandaan mo yan. Una yung point, dineclare niya. Second, yourself is your own God. Tingnan mo yan. Huwag mong gawin yan. Is yourself your own God. Small g. Sarili mo ba yung Diyos mo? O nauuna sa iyo yung puso mo. Di ba? Ano yung sa Matthew chapter 22 verse 37? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might, and with all your utak. Diba? Diyos muna. Sa oras ito, nakakantok, di ba? Pero unahin natin yung Diyos. Sa oras ito, gusto natin magkulitan. Unahin natin yung Diyos. Pag uunahin natin yung Diyos, bibigyan natin siya ng importansya. We worship. Dalhin natin yung sarili natin na talagang nasa harap ng pinakataas-taasan. Pag kayo pumunta na kayo ng Malacanang, matutuwa ba kayo pag nakita niyo yung mga senador naka kung ano-ano? Di ba? Hindi.
Yung mga congressman, matutuwa. Ako hindi ako natutuwa, sorry na lang ha. Sa itsura ni Robin Padilla, expression of self, pambira, hindi naman formal tignan yun. I'm sorry, kahit sabihin mo senador siya, dapat maging kagalang-galang ka. Not expression of yourself. I-express mo na kagalang-galang ka para sa soberanya ng Pilipinas. Paano pa kaya sa Diyos? Sa soberanya ng Diyos. Amen? Hindi naman kailangan mamahalin yung mga damit nyo. Maganda yan. Pero talaga paghandaan nyo yung Panginoon. Point number 3. First is talagang declaration of God. Second is, you own yourself God. Besides within that one. Iba, ito yung mga other gods. Ito yung mga pagan gods. Alam nyo ba yung pagan gods, minsan hindi lang yung sarili natin. Baka yung ibang mga tao, ibang mga bagay, yung Diyos natin. Yung iba yung pagan gods natin, yung si Mammon. Nakita nyo yan, di ba? Sinabi ito sa Panginoon. You cannot serve two masters. Yung pera, kailangan natin yan, oo. Pero magagamit natin yung pera basta, ng tama, basta nakaayon sa Biblia. Magagamit natin yan. Hindi naman sinabi sa Biblia na hindi mo paggagastusan yung pamilya mo, mga pangangailangan nila, di ba? Amen? Pangangailangan. Hindi naman sinabi ng Panginoon na bawal ka mag-relax, huwag mo lang pagmayabang. Di ba? Okay din mag-relax. Pero syempre, unahin mo lagi yung Panginoon. Okay? Kaya iba kasi pera yung Diyos eh. Tingnan natin. Ano ba yung nasa isip mo lagi? Pera. Wala akong pera. Na-high blood ako, bakit? Wala kasi ako pera. Di ba? Na-high blood ako, hindi dahil sa lechon. Dahil walang lechon. Pagkain. Di ba? Pagkain yung Diyos. Puro tiyan na lang iniisip. Pagkain. Diba? Ito naman sa Bible, no? Sa Numbers chapter, dito, sulat nyo na lang, hindi na natin babasahin. Si Baal. Ito yung Diyos-Diyosan po ng mga Kanaan. God of fertility to. Sa Numbers chapter 25 verse 3. Si Baal po, laging marinig, mababasa nyo yan sa Bible sa Old Testament. Si Baal. Gawa ito ng mga tao. Diyos-Diyosan to ng fertility para dumami. Dahil dati ang hirap po, dahil ang nasyon po dati, kakakunti lang yung tao eh. At pag mas marami kang tao, mas malakas yung nasyon mo, lalo na yun, kung lahat ng mga tao to marunong maipaglaban sa gera, ang tindi ng bayan ninyo. Ganun po. Kaya napakahalaga sa nila si Baal. Baalaman, di ba? Isa pa si Ashtoreth. Ashtoreth pala. Diyos-Diyosan din to ng fertility tsaka ng war ng Kanaanan. Taga-Kanaan. Di ba? Sa 1 Kings, may kita mo, 11:5. Marami rin po ito. Basa nyo sa 1 Kings tsaka sa Chronicles sa Kings 2, marami. Diyos-Diyosan nila ito. Dumadapa-dapa sila dyan. Si Dagon, ganun din. Ito yung Diyos-Diyosan ng Philistines. Okay? Siya po ay kalahating tao, kalahating isda. Parang Poseidon, di ba? Hindi yung ibabaw yung Choco yun. Ibabaw tao yung lalim isda. Sino yun? Si Dagon. Gumawa sila ng sarili-sarili nilang Diyos-Diyosan para sambahin. Yun yung mga pinaggagawa eh. Ganon din tayo eh. No, para lang meron tayong sambahin, may na-idolize, gumagawa tayo ng sarili. Yun yan, sinabi ko po. Aside sa sarili, pera, pagkain. Diba? May sino pa yung mga Diyos-Diyosan na nabinggit sa si Moloch. Si Moloch or Molech. May kita nyo yan sa 1 Kings din. Sa Leviticus, may kita nyo rin yan. Si Chemosh, di ba? Diyos-Diyosan na, yung si Moloch po, Molech sa Ammonites po yan. Si Chemosh po, Diyos-Diyosan po yan ng Moabites. Si Artemis, may kita nyo po yan sa Ephesus. Si Zeus at si Hermes, may kita nyo po yan sa Acts. Si Castor at si Pollux, may kita nyo rin po yan sa Acts. Mga Greek gods na to. Daming Diyos-Diyosan. Pero hindi sila nilikha ng Diyos. Sinong gumawa nun? Gawa-gawa lamang ng mga tao. Meron pang Diyos-Diyosan doon, nung ginagawa ng Diyos sa 10 utos, inuukit niya doon sa bato. Gumawa sila ng maliit na gintong baka para kanilang sambahin. Ganon din sa atin.
Baka may iniidolo kayo sobra. K-pop. Sino pa ba? Sino ba yung sikat na sikat sa Pilipinas sa parang K-pop? SB19, tsaka sino sa babae? Bini. Ang bira. Kalalaswa pa ng damit ng Bini. Diba? Tapos, sino-sino pa iniidolo nyo yung basketball player o kung sino mga magagaling sa sports dyan? Mas kilala nyo pa nga sila eh. Diba? Mas kilala nyo paano yung buhay na isa. Si Jesus, kilala nyo ba paano siya nabuhay? Alam nyo ba yung pagkasunod-sunod ng kanyang ministry? Hindi. Adik na adik kayo sa iba dahil iniidolo nyo, ginawa na nyo ng Diyos. Kung ano ba nasabihin ng idolo nyo nang nangyayari, sinusunod nyo. Diba? Minsan meron talaga isang sikat na artista, kahit baduy, pag sinabi baduy kasi ang pangit sa paningin ng buhok, ginaya ng lahat. Dati usong-uso si Dao Mingse. Mga panahon na namin. College ako nun eh. F4, 2001. Pambira, pangit-pangit ng buhok ni Dao Mingse, parang bagong gising na mahabang buhok. Tapos, sikat na sikat. Lahat ng lalaki na yung tuloy, ganun din yung buhok. Sabi ko, ano to? Buhok na bagong gising. Doon na uso po yung mga wax. Yung mga clay wax. Maglalagay ng clay wax para lang gawin yung buhok na parang bagong gising. Diba? Iniidolo ng todo. Tama ba ito para sa Diyos? O hindi? Hindi po. Tama sa Diyos yun. Gusto ng Diyos na mukha kang presentable para sa Diyos sa lahat ng oras. Diba? Kahit sabihin mo, ikaw ay karpintero, ikaw ay po ay naglilinis sa septic tank, syempre, madudumihan ka. Pero pag may oras na kailangan mo ayusin sarili mo, ayusin mo na. Diba? Ganun yun. Nauso, alam nyo po sa ito, tawa ako ng tawa eh. Pinsan ko po, nung pinatubo po, pagkatapos ng pinatubo, pumunta po sila ng Australia. Ang mga Pilipino po, sabi nila, normal po yung pantalon nila, sobrang luma, at natatastas na, nabubutas na. Ngayon may sumikat na mga Pilipino doon, at nakikita na, tinalaga pa rin nila yung mga faded nilang mga maong. Dati kasi nung mga 1990s, hindi naman uso yung faded na maong. Pangit nga yun eh, dapat pakintaban eh. Uso pa nga yung jobos nun eh. Parang mukhang laging bago yung pantalon eh. Yun, dahil walang jobos siguro sa Australia, nakukupas na, napupunit dito. Nang ginawa ng mga ibang Australiano, niliha nila yung mga bago nila mga pantalon at binutas-butas. Diba? Para na makiuso. Naging idolo nila yung Pinoy na yun. Okay? Kaya pansinin nyo, minsan yung mga damit natin hindi nakaaya-aya sa mata ng Diyos. Sabi ng Diyos, dapat balutin natin yung ating sarili. Pero dahil uso, nakikiuso tayo. Amen? Kasi mga bagay na yan. So, tandaan natin, dapat iisa lang natin Diyos. At kasi itong mga bagay ito, trap to ng demonyo eh, para sa atin. Okay lang yan. Gagawin niyang normal, ninonormal niya yung mga masasamang bagay. Ito na yung panahon niya yung nagiging modern. Pero sa totoo lang, pabalik ka ng pabalik sa luma. Yung totoong moderno yung nakasulat sa Biblia kung ano yung dapat yung ginagawa. Ganun po yung demonyo. Tuso yan. Hindi siya lagi mo kang, papatayin kita. Kundi, magaling po siya mag-isip ng uto. Ninonormal niya. Ngayon, normal na yung kabaklaan tsaka tomboy. Susunod niyan, magiging normal na yung mag-asawa yung hayop tsaka tao. Gagawin niya ng demonyo. Papanormalin niya yan. At may mga taong ganyan. Pansinin niyo minsan talagang kawawa na yung tao pero mas pahalaga pa rin ang PAWS. Ano yung PAWS? P-A-W-S? Animal rights. Kahit kawawa na yung tao. Isipin mo, siyempre pag, ako makulong man sa makulong. Siyempre pag sa gabi, iiwasan mo pa rin yung aso. Pero pag alanganin na tumatakbo ka ng 60 mahigit, ang hirap ng biglaan na lang tatawid yung aso. Sagasaan ko na lang yan kaysa mamatay ako. Gugulungan ko yan kapag nakasingle ako. Bakit? Sa totoo lang naman, bakit nasa daanan nasa highway yung aso? Diba? Sagasaan ko yan. Kaysa ako mamatay. Pero sabihin ng animal rights, kailangan kulong kasi sinagasaan mo. Diba?
Dapat nga, kulong yung may-ari. Bakit? Pinabayaan yung aso eh. Di ba? Kinokondisyon ng demonyo yung ating isip. Para, yun, iba, talaga yung aso nila yung Diyos nila eh. Namatay yung aso, pambihira, lahat na tataluhin. Mamaya, dinadasalan na rin yung aso. Santo aw-aw, panalangin mo kami. Di ba? Tandaan nyo yan. Kaya nga nakakalungkot din. Di ba? Ano sabi ng Diyos? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ito pinag-aralan namin kanina sa mga Bible studies namin eh. At sinabi rin, di ba? Sinabi ng Diyos dahil siya yung Diyos. At siya yung pinakapari natin, pinakamataas. Sinabi niya rin doon na siya rin yung intermediary sa Diyos Ama. May verses dyan. Sinabi rin siya yung pinakamataas na pari. May verses dyan sa Hebrews chapter 4, chapter 5. Marami pa, chapter 9, sa Hebrews chapter 9. Pero nung ginawa na ibang tao, San Pedro, panalangin mo kami. O, hindi ka napapakinggan ni San Pedro sa langit, patay na yung katawang lupa niya, nag-enjoy na siya doon, bakit siya kailangan malungkot pa para sa'yo? Diba? Eh, pwede ka naman dumiretso sa Diyos. Sa Diyos, anak. Pero hindi, para mas malapit ka kasi yung nanay eh. Sa Bible ba yun? Hindi. Ginawa nilang Diyos-Diyosan. Pansinin nyo yung relihiyon na yun, minsan sino mas importante? Si Maria. Kaysa si Jesus. Sa ibang relihiyon naman, ano yung importante? Yung simbahan nila. Kaysa si Jesus. Meron din silang ginawang Diyos-Diyosan. Pansinin nyo pag hindi ka parehas ng Diyos sa Biblia, ang Diyos nila, Diyos-Diyosan yun. Sinasabi nila, iisa daw si God ng Biblia kay Allah. Pero si Allah po, Diyos-Diyosan yan. Di naman naniniwala na si Allah po ay kaisa ng Diyos anak at Diyos pa nila Espiritu. Diba? Sabi nila, ang Diyos daw kapare si Buddha. Saan nakalagay sa Bible yon? Na meron kang isang tao doon na napakatakaw o kaya kung ano-anong pinaggagawa. Tao rin yun, si Buddha. Diba? Yung Diyos natin, kailangan mo na magdasal ka sa ibang mga santo-santo para pakinggan ka. Hindi. Dapat ikaw muna iligtas para pakinggan ka. Dapat mananampalataya ka. At buhay yung Diyos, ba't ka magdadasal sa patay? Talagang tinalikuran nila yung nakalagay sa Bible. Kaya hindi po sila, maka Diyos may Diyos-Diyosan po sila. Amen? Hindi pa ito yung rebulto, sa susunod pa yun, next week pa yun. So, the other gods. So, una, declaration of God. The declaration of God. Pangalawa, is your own God, or the other gods. Gawa-gawa ng tao. Okay? Sana yung Diyos na ating sinagsisilbihan ay yung Diyos sa Biblia. Pag ikaw binawasan mo yung salita ng Biblia at dinagdagan mo yung salita sa Biblia para lamang malagay ang kagustuhan mo, no? Masunod ng kapritsyo mo, hindi na yung Diyos yung iyong sinasamba. Mag-ingat ka dyan. Amen? Amen. Kaya tingin tayo sa Bible lagi. Amen? So let's bow our heads and pray. Lord, kami po yung nagpapasalamat dahil walang ibang Diyos kundi ikaw. Kung ano man na nakasulat po sa inyong banal na sulat, ayun po ang aming papaniwalaan. Pagkat ito yung totoo, marami na pong patunay, historically, at ganun din nakasulat sa Biblia. At sa pamamagitan nyo po, sa katauhan nyo po ng banal na Espiritu, pinapatunayan nyo rin po ito sa amin. Lord, naway bawat isa dito po, Panginoon, ay hindi magkaroon na ibang Diyos-Diyosan. At naway lahat kami ay sumamba sa iyo lagi. Sa mga hindi pa po ligtas, ay tanggapin po kayo bilang kanilang Panginoon para sila po ay magkaroon ng kaligtasan dahil kayo lamang ang tagapagligtas sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit sa akin ulit. Hinihiling ko po na kayo po ay mapansin. Matandaan po kayo. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.